Natuklasan namin ang isang nakalimutang manor mula noong ika-16 na siglo sa Portugal kung saan matatag pa ring nakatayo ang isang gintong baluti ng kabalyero sa silid ng musika. Habang nag-iikot kami ni Luke sa tahimik na likurang kalsada ng Hilagang Portugal, nakatagpo kami ng granite na manor sa likod ng masukal na tarangkahan. Sa una, mukha lang itong abandonadong bahay. Pagpasok pa lang namin, ramdam na naming may kakaiba sa lugar. Gamit pa rin sa bahay. Nananatili pa rin sa dating pwesto ang mga sulat, dokumento at litrato kahit ilang dekada na ang lumipas. Lahat ng bagay ay nagpapahiwatig na isang marangal na pamilya ang nanirahan dito sa loob ng maraming henerasyon. Noong taong 2000, ipinakita nila ang gamit at lumipat sa Texas, iniwan ang tahanang minana sa mga ninuno. And pagkatapos natagpuan namin ang mga palatandaan, mga diploma na naka-frame mula sa Order of Malta, mga dokumentong heraldiko at mga personal na sulat na nagbunyag ng malalim na ugnayan ng may-ari sa mga marangal na tradisyon ng Portugal. Hindi lang ito isang tahanan ng pamilya, isa itong taguan na itinayo sa dangal, pamana at daan-daang taon ng kasaysayan. Ito ang manor ng Gintong Gabi. Maligayang balik sa Bros of Decay. Ako si Leslie at si Luke ang nasa likod ng camera. Kamusta? At narito tayo ngayon sa isang 500 taong gulang na palasyo sa Portugal. Palasyo? Hindi. Bahay ng isang tore-bahay. Yan ang tawag dito. At ito ay isang pamana na gusali. Ang gusaling ito ay opisyal ng nairehistro. Sa tingin ko, talagang karapat-dapat itong tawaging pamana dahil ito ay isang kamanghamanghang estruktura na may magandang tore sa labas at ang mismong bahay ay tunay na napakaganda. At narito tayo nakatayo lang sa harap ng gate na papasok sa bakuran ng lugar na ito. May ang unang bagay na gusto naming sabihin sa inyo tungkol sa kwento na gusto kong ipakita ay si Maria at ang kanyang pangarap. And ang pangarap ni Maria ay magkaroon ng isang bulwagan para sa kasal na nandoon. At Si Maria ang may bahay ng tahanan. tama. At si Maria rin, syempre, ay kailangan ng lugar para ikasal ang mga tao. At mayroon ng kapilya ang lugar. Kaya iyon ang ginamit niya para ikasal ang mga tao. Pwede pa hindi beta ba? I'm ng gandang kapilya na kumpleto pa rin ang lahat ng gamit. Itinayo ang kapilyang ito noong ika-17 siglo ng mga naunang henerasyon ng pamilyang ito. Isang altar na gawa sa kahoy ang makikita rito. Ngunit kamanghamanghang pagkakagawa ang naglikha ng pirasong ito. O tayo kung paano itong mga pinta sa gilid. Oo, may magagandang panel din. Oo. Gusto ko talaga yung altar na gawa sa kahoy. Kasi bihira lang makita yon. Hindi. Sa maraming pagkakataon, may gilding ito kaya hindi halata na kahoy, pero sa Portugal, inilalantad nila ang kahoy at sila gusto nilang ipakita kung ano ang materyales ng altar. Gustong-gusto ko rin ang estatwa na nasa gitna doon. May natitira pa bang mina ng pare dito? Sa kasamaang palad, ito ay tuluyang nakasara. Si Maria ang namumuno ng mga kasal sa kapilya. Pero bago yon, daan-daang taon itong ginamit ng mga taong nakatira rito bilang pribadong kapilya para magdasal para sa Kristyanismo, syempre. Napakagandang lugar. Wow, wala akong masabi. May skylight pa sila sa itaas. And sa paligid ng pader dito, makikita mo ang pagpapako kay Hesukristo. Ikinukwento nito kung paano ipinako si Jesus sa krus. Napakaganda ng mga painting na yan. Oo, napakadramatiko. Ang mga taong nanirahan dito ay hindi nagtipid sa paggawa ng altar na ito o ng kapilyang ito. Maaring daan-daang taon na ang mga painting na ito. Oo, alam ba natin kailan itinayo ang orihinal na kapilya? Ang kapilya ay mula ika-17 hanggang ika-18 siglo. Sige, At natapos iyon kasabay ng buong gusali na nakikita natin doon, ang gusaling hugis letrang Z. At ang gusaling hugis letrang Z ay itinayo pagkatapos nilang itayo ang tore noong 1500 taon sa ika-16 na siglo. Ang unang tore ay itinayo bilang protektibong tore para magmasid sa lambak. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito?
Gusto ko lang ipunto ang alamat na natuklasan natin. Oo, kaya kaming dalawa ni Luke ay nahilig sa mga alamat nitong mga araw habang iniikot namin ang mga gusali. And nalaman na namin na ang kapilyang ito ay sinasabing may isang tile na dapat ay nasa tabi ng altar. Pero napansin namin na maraming tile na napalitan na doon. Oh, kaya maaring hindi na ito ang orihinal na mga tile. Sa palagay ko, wala nang saysay ang pattern. Kaya malamang napalitan na ito sa paglipas ng panahon. Pero dati, may tore dyan na may sirang espada. Oo, kaya kung aalisin mo o sisirain mo ang tile na yon, mawawala ang lahat ng yaman ng tagapagmana ng lugar sa loob ng 10 taon. At nakakatawa pa, isa sa mga dokumento ang nagsasabing maingat na pinipili ni Maria ang mga tagapag-ayos niya dahil ayaw niyang may kahit isa sa kanila na humawak o sumira sa tile. Mawawala lahat ng kanilang yaman. Kahanga-hanga iyon. Ipakikita pa namin ang loob ng lugar. Ayoko talaga sa ganitong lugar laging masukal. Oh, yung mga tinik. Sobrang sama. Oh, dito mo na makikita yung hugis ng gusali. At napakaganda talaga ng bahay na ito. Kasalanan na iniwan ito ng mga tao. Oo, pumanaw na si Pedro at si Maria lumipat sa Amerika. Sasabihin ko ito sa iyo mamaya. Pero hindi nila ito ipinagbili o ginamit, pinanatili lang nila sa pamilya. Si Pedro talaga ang padre de pamilya. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ayos lang yan. Oo. Pero ang gusto naming ipakita sa iyo ngayon ay ang panaginip ni Maria. Iikot namin kayo sa hardin kung saan ginaganap niya ang mga kasalan at iba pang okasyon. Meron din silang kumpletong bulwagan para sa kasal sa loob ng ari-arian nila. Ang napansin kong kakaiba, Luke, ay naputol na ang damo. Tama. May pumasok dito para magputol ng damo. Hindi pamilya ang gumawa nito. Oo, walang sense at hindi tugma. Walang sense talaga. Pero syempre, likod bahay ito kaya dito sila nagseseremonya. Itiyat ng pasol sa bulwagan ng kasalan ng lugar na ito. Noong 1970 pinangarap ni Maria na magtayo ng bulwagan ng kasalan dito. May bahagi na sila ng gusali sa kanilang ari-arian. At tuluyan nila itong ni-renovate at ginawa itong lugar ng kasalan na nakikita mo ngayon. Sa tingin ko, maganda ang ginawa nila. Maisip mo bang magpakasal sa isang 500 taong gulang na manor sa Portugal? Ang astig nun. Wow, ang ganda ng renovation na ginawa nila. At kahit 50 taon na ang lumipas, kamangha-mangha pa rin ang itsura. Oo, mukhang alagang-alaga pa nga. Ibig kong sabihin, syempre, madumi ang sahig. Pero ganito dapat ang nangyayari sa mga abandonadong lugar. Oo. Nakakabaliw na ganito pa rin ito. Oo. At pwedeng may pumasok dito at kunin ulit ito at gawing isa pang venue ng kasal. Sa totoo lang, ang ganda ng ideyang yon. Anong mga diploma meron tayo dito? Hindi ko pa nga nakita. Ang sekretaryo ng agrikultura ang nagbigay nito sa kanila. Hindi ko siya kilala sa pangalan. Ang Ministry ng Ekonomiya. 19 na 6 na po. Wow! Sige, babalikan ko mamaya ang kwento ni Pedro pero marami siyang negosyo. Maraming negosyo ang ama ng pamilya kaya posibleng may kaugnayan yon. Dito may ilang upuan pero may napapansin ako dito. Lahat ng iyan ay nagpapahiwatig ng ibang bahagi ng kasaysayan. Oh, Oh. Kaya itong gusali na kinatatayuan natin ngayon ay malamang ginamit noon para sa mga gawaing agricultural, particular sa paggawa ng alak. May saysay iyon dahil sa mga sertipiko na nandoon. talagang may saysay iyon. May palanggana tayo rito para sa alak o iba pa. Ubas o iba pa sa tingin ko. Hindi ako eksperto sa paggawa ng alak. Oo, malamang kinuha ni Maria ang lumang taniman ng ubas at ginawa itong lugar para sa kasalan pagkatapos. Magandang ideya. Ang galing. Tara na sa bahay. Oo. Oo, tara na. Naranasan ko ang katahimikan sa hardin. Yung punong yun doon ay napakaganda. Malaki at perpekto ang mga kulay nito. Buhay ng kulay. Nandito rin sa likod ang parehong puno. Ito, pero mas matingkad yung isa. Hindi pala pareho. Ito. Medyo kamukha niya. Hindi. Sa tingin mo, hindi iyon ang pareho. At tinitingnan ko ulit ang tore doon na nakatayo na simula pa nung 1600. Grabe. Matapos bumagsak ang Orden ng Templar sa Europa, naging isa ang Portugal sa huling kanlungan ng mga mandirigmang ito.
Sa bagong pangalang Orden ng Kristo, ipinagpatuloy nila ang misyon. Protektahan ang mga peregrino, bantayan ang baybayin at magpayo sa mga hari. Ang mga bahay na tulad nito ay higit pa sa mga mararangal na tahanan. Nagsilbi rin ang mga ito bilang tahimik na himpilan ng utos. Sa likod ng granite na pader, ang mga lalaking may pananampalataya at disiplina ang nagplano ng pagtatanggol na mahala ng lupain at naghanda ng plota na magdadala sa Portugal sa ibayong dagat. Hindi lang sundalo ang mga kabalyerong nanirahan dito. Edukado at bihasa sila sa batas at nabigasyon, pinagkakatiwalaan ng mga hari na mag-ingat ng kaalaman at katatagan sa marupok na mundo. Pagkalipas ng mga siglo, habang ang orden ay naging orden ng Malta, pinanatili ng bahay na ito ang pamana na iyon, isang lugar ng payo, pagkatuto at paglilingkod. Hanggang sa huling kabanata, pinanatili ng huling may-ari ang tradisyon, iniwan ang gintong seremonyal na baluti sa silid ng musika bilang simbolo ng mga kabalyerong ideal na minsang nagbigay kahulugan dito. Sobrang nasasabi ka kung ipakita sa inyo ang lugar na ito at dalhin kayo sa loob ng bahagi ng kasaysayan ng Portugal. Iniisip namin na iniwan na ang lugar na ito. Mga taong 2005 hanggang 2006. At kahit mula rito sa taas, mukhang kamangha-mangha talaga ang tanawin ng hardin. Panoorin mo kung paano siya tumapak sa kaliwa doon. Sa pangalawang take, pwede ko bang tapakan ulit yon? Ito na ang pangalawang take, oh. At siguro si Pedro ay nakatayo rito tuwing gabi pagkatapos ng trabaho niya, pinagmamasdan ang kanyang hardin, nakikita si Maria na nagtatrabaho doon sa lugar ng kasalan at siguradong napakasarap ng pakiramdam niya noon. At may saysay nga yun kasi si Pedro, may opisina siya dito mismo sa tabi. Ito ang balkonahe doon ang opisina. Pasok tayo. Ang ganda ng opisina na ito. O sige, opisina, aklatan. Lahat-lahat. Ang daming libro, mga sinaunang libro. Malamang mga librong iniwan ng pamilya. Mga librong pang doktor. Oo, si Pedro ay isang historiador, isa siyang kabalyero. Isa siyang negosyante. Marami siyang mga titulo na nakuha niya sa buong buhay niya. Isang napakatagumpay na tao. Dito sa ibaba, makikita ang eskudong pamilya. Sa loob ng 500 taon, naging maharlika ang pamilyang ito. Makikita natin dito sa eskudo na may helmet ng kabalyero na nagpapahiwatig na sila ay napakamarangal sa labanan at kinurunahan bilang kabalyero. Pamanap sa pamanitspuran na pangpanan ang helmet ng kabalyero dito yung kalasag. Isa itong kamangha-manghang piraso. Maraming libro rito, karamihan ay ensiklopedya at iba pa. Ilang mga pinta. Makakakita tayo ng maraming original na mga pinta sa bahay na ito. And ang ilan sa mga ito ay mahalaga pa nga. Nawala rin yung isa sa ibaba. Oh, wow, gusto ko yan oh. Sige, kailangan mong i-blur ang malaking bahagi ng dokumentong ito, pero ang dokumentong ito ay nakadirekta kay Dr. Pedro. At sinasabi ng dokumentong ito na si Pedro ay naging bahagi ng military knighthood ng Malta sa pagpasok, sa tingin ko, noong 1977. Sa panahong iyon din sinimula ni Maria ang kanyang wedding venue. Oh, totoo yun. Oh, Mahal ko, marami kaming nalaman sa kwento mula sa mga dokumentong nandito. Gusto ko lang, Luke, na masilip mo ang simbahan. Oo, itong tinatawag na tanawin mula sa opisina pabalik sa kapilya ulit. Isipin mong nakaupo siya dito, pinapanood si Maria habang nagtatrabaho. Siguradong napakaganda ng pakiramdam noon. And pagkarapos, mas maraming diploma din. Hinekolohista. Hinekolohista? Hinekolohista, pasensya na, nabubulol ako. Dr. Pedro, ayon dito marami kang sertipiko noong 1982. Gusto mo bang tingnan ito? Larawan. Sa tingin mo ba baka anak nila yan si Tessa? Oo, posible, pero mahirap sabihin. 1972. Umalis siya sa Amerika noong 92, 20 taong gulang siya noon. Malamang siya, yon. Dito, ilang taon pa lang siya. Kaya siguro ilang taon pa bago siya umalis papuntang Amerika. Oh, malaki ang posibilidad na anak nila yon at isa lang ang anak nila. At sa itaas, makikita natin ang kumpletong talaan ng pamilya nila na umaabot pa noong 1667. Wow, ang astig naman yan. Nakakabaliw na nandyan pa rin yan, nakasabit hanggang ngayon. Oo, dati, karaniwan talagang may mga family tree na nakasabit sa mga bahay. Lalo na para sa mga maharlikang tao. Oh.
Madalas naming silang makita at syempre huwag kalimutan ng mesa kung saan ginawa ni Ginoong Pedro ang karamihan sa kanyang trabaho. Maganda ba ang mesa? Ibig kong sabihin, ayos lang naman. Ibig kong sabihin para sa bahay, sakto lang. Oo, pero bagay naman ito sa kwarto. Oo. Yung unang litrato. Ang tingnan mo yan, kilala mo ba kung sino-sino ang mga to? Pedro at Maria. Ang dalawang taong magkasintahan na magkasama. Oh, mula pa ito nung 1988. Wow. Akala ko, nasabi na yung 84? Oh, 84, tama ka. 84. Yes, nasa loob ito ng bahay. Oh, tama. Sa tingin ko, nasa sala to. Oo, nandito ako sa paligid at yung sofa at mga gamit ay pamilyar sa akin. O upuan, siguro. Magandang magkasintahan. Oo, pero galing pa nung 880 ang sulat na to. Oo, ito ay isang sulat para kay Maria na binabati siya ng maligayang bagong taon at Pasko. Maligayang Pasko, oo. Binanggit din na nagkasakit ang doktor. Oo. At pinag-uusapan nila na umaasa silang gagaling agad ang doktor na hindi naman particular na binanggit na si Pedro. Liham ito mula kay Sylvia. Kaya hindi ko alam baka nagkasakit si Pedro. Oo, mahirap tukuyin kung para kanino talaga ang liham na ito. Oo, mahirap talaga. Pero alam natin na pumanaw si Pedro noong 2005. Ibig sabihin nito, hindi siya pumanaw noong 1988. Oo. Eh, nakita mo na ba ito? Oo, parang may kinalaman sa relihiyon. Kaya pala ito ay parang paningin ng pare. Ah, tama. Malamang para ito sa pare na nasa kapilya doon para magkasal. At ito ang kanilang isinusuot. At kung pupunta ka sa misa, laging suot ng pare ito. Bagay ba sa akin? Oo, maganda. Salamat, isang larawan din ng kasal. Napakagandang isa. Talaga bang may nakikita ka dyan? Napakahirap. Oo, napakahirap talaga. Pero may nakikita kami dyan. Pero mas marami pang interesting na larawan dito. Oo nga, napakatanda na yan. Oo. Malamang isa sa mga ninuno ng pamilya. Malamang puno ng mga ensiklopedya at ng kanyang mga pag-aaral sa medisina. Baka pati kasaysayan ng pamilya. Pero wala tayong oras silipin lahat ng librong ito. Ang ganda ng kwartong ito, masaya akong maibahagi natin ito. Gusto ko ring ipakita ang larawan ni DK dito sa kwarto. Kamukha pa talaga ni Maria kung tutuusin. Pwede rin, sa tingin mo. May ilang katangian siya sa mukha na galing sa mga litrato na yon. Oo nga, syempre. Ang ibig mong sabihin, oo Maria, iniisip ko si Tessa. Pero oo Maria. Ina. Oh, sige. Tapos dadaan tayo dito kasi magkadugtong ang kwartong ito sa kabila. And pa rin tapos pwede na nating ituloy ang kwento ni Pedro. At itong kwarto para sa kwartong ito, pumunta ako sa bahay na ito. Dahil yung nandun sa sulok, hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Oo, gintong baluti ng kabalyero. Sobrang gusto ko yon. Siyempre, nag-research din kami tungkol dito. Hindi ito totoo. Hindi, pero sa tingin ko mula pa nung 18 siglo, 19 na siglo. 19 na siglo. Kaya kahit na hindi ito totoo, hindi ito opisyal na baluti ng isang kabalyero nung gitnang panahon. Ginamit ito nung 19 na siglo para sa mga parada. And ito isang piraso na naipasa sa pamilya ni Pedro at malamang na minana niya ito mula sa kanyang ama. Hindi ba bahagi rin ito ng libangan ni Pedro? O malamang sinusuot niya ito minsan sa parada. Ang astig talaga nito. Hindi ko maisip isuot yon habang naglalakad. Medyo weird talaga. Oo nga, pero siguro masaya rin. Oh, siguro masaya gawin yun buong taon. Sa palagay ko kapag pumunta ako sa ganitong party, siguradong ako ang hari ng party. Pero gusto ko talaga ito. Napaka-unique ng piraso na ito. 3 beses ko palang nakita sa buong buhay ko ang armor ng kabalyero sa mga abandonadong lugar. May nakita akong totoong armor. Ilalagay ko ang link dito. 1,000 taong gulang na kastilyo sa Italia. At mapapansin ninyo sa footage natin sa opisina, dati may sibat dito pero misteryosong nawala ito. Oo, kaya pumunta kami dito nung 1 taon pero nagka-audio error kaya bumalik kami sa Portugal para ulitin ang video. Buti na lang at pareho pa rin ito sa amin. Oo, Kung hindi, di namin na-upload ang video. Tara, mag-ikot. May ilang painting pa kaming ipapakita. Napaka-interesante ng mga ito. Malamang mga ninuno, malamang mga lolo at ama ni Pedro. ay di ko napansin dahil kupas na. Napakadilim nito. Wow, sa tingin mo ba ganyan na talaga yan dati o nag-fade lang ang mga kulay?
Hindi talaga ganito dati. Naniniwala ako na ito ay, o dati ay, isang oil painting. Oh. Pero oo, ang oil painting ay nangangailangan ng maraming atensyon. Paano ko ba sasabihin? Oo, atensyon. Tapos meron tayong mga upuan dito sa paligid. Itong cabinet, napaka-Portuguese. Itong mga silindrikong disenyo na talagang bahagi ng mga antigong Portuguese. At pati na rin ang mga tinatawag kong stalactites. Nakasabit lang sila dito. Laging marupok, minimalistic at malamang ito madilim na roble. Oo, kaya meron kang mga drawer na ito, lahat ng mga individual na drawer, maraming mga palamuti dito sa taas. Pero yung isa na yon ay nakaranas na ng mas magagandang panahon. Pero gusto ko talaga yung portrait. Oh, sobrang exciting ng larawan na yon. Kitang-kita mo pa rin talaga yung expression sa muka. Oh, parang may satirikong itsura siya dito. Ano bang sinasabi mo? Oo, parang maharlika siya. Mukha siyang maharlika, eksakto. Sobrang namamangha ako sa mga kasangkapan dito sa bahay na ito. Ang yung paokit sa balat ay isang napakagandang sining at talagang bagay ito sa Portugal. Ano itong mga ganitong klase ng upuan? Oo, ito. Gustong-gusto ko na malapad at komportable ito. Oh, komportable pa rin sila. Oo, ang ganda. Sa palagay ko, madalas hindi malapad ang mga upuan sa kainan. Hindi, maganda. Para na nga siyang trono. At kadalasan, lagi silang may... O kadalasan at palagi rin silang may balat sa likod. O, gumagana rin ito sa mga marble na case. Iyan ba ay mas bagong edisyon o mas nauna? Sige. Ilagay mo na lang sa comment section. Wala akong alam dyan. Ang alam ko lang ay kung ano ang nasa kisame ng lugar na ito. Oo, syempre, isa itong octagon na hugis Portuguese na kisame na madalas nating nakikita sa mga ganitong lugar. Palaging nagbibigay ng magandang ambience. Pero ang nasa gitna ay ang sagisag ng pamilya. At ang sagisag ng pamilya na isinama sa kisame ay isang likhang sining. Kaya sino ay ginawa noong ika-17 siglo ng isa sa mga generation na nagpalawak ng bahay at pagkatapos ay nagpasya silang ilagay ito dito sa tore ng lugar at panghabang buhay na inukit ang sagisag ng pamilya sa bahay. Ang galing nun. Talagang kamangha-mangha. Ang galing. Oo, gusto ko ulit ang kisame na ito. Ginawa na naman ito ng mga Portuguese. O ginawa na naman nila ito. Ginawa na naman nila ito. Dito sa pader may isa pang magandang painting na may gininto ang frame sa paligid. Maganda rin talaga yung mga scones na ito sa tingin ko. Oo, Meron silang napaka-minimalistang dating. Isang tingin pa sa portrait. Napaka-expressive din niya, pare. Oh, grabe. gusto ko ng ganitong upuan sa bahay. Ang mga hinabing upuan, napaka-espesyal na katangian nito para sa bansang ito. Oo, siguradong masarap gamitin tuwing tag-init kasama ang... Oh. Siguro kaya ganito ang ginawa nila. Kasi kung may upholstered na upuan ka, pagpapawisan ka at lahat, gusto mo ng ganito. Oo, parang roton din yun. Naniniwala akong pareho lang. May tampok para sa mainit na panahon. Oh, sigurado. Isa pa ang mesa, sandali lang. Oo, sige. Oh, mesa nga ito. Mesa ito. Tingnan mo yan. Tingnan mo rin lahat ng spiral dyan. Mabilisang tingin lang para sa mga tao. Marami akong kilalang gustong makita bawat piraso. Oo, akala ko. Hindi masyadong interesante ang itaas. Pero gusto ko pa rin. Dapat tingnan mo itong ibabang bahagi. Uy, itong lalaking ito hindi natin itinuro. Oo nga, tama. Medyo mukhang cartoon siya. Oh, hindi siya mukhang napakagandang painting. Yung makakapal na guhit at iba pa. Gusto ko naman siya pero hindi siya kasing ganda ng iba. Oo, hindi pareho ang dating niya. At pagkatapos pumasok kami sa sala ng lugar. At grabe anong klaseng kwarto ito. Oo, ang sarap ng ambience dito. Ang laki nito at ang dami pang mga gamit dito. Oo. Hindi ko nga alam kung saan ako magsisimula dito sa kwarto na ito. Dito tayo magsimula. Simulan natin sa maliit, siguro. Gusto ko lang ipunto... Ay, hindi pala ito maliit. Malaking bagay yan. Kung dadalaw ka sa mga simbahan sa Europa, lalo na sa silangan, makikita mo ang mga painting sa kahoy na panel. Kadalasang mula pa noong ika-16 o ika-17 siglo ang mga ito at palaging naglalarawan ng mga relihiyosong figura. Mahalaga ang mga ito bilang likhang sining. Hindi ko alam kung original ito. Hindi ko masabi. Posible, siguro. Hindi ako sigurado.
Isang bagay na talagang gusto ko sa kwartong ito ay itong game table. Alam mo ba kung paano ito gumagana? Oh, tama. Iikot mo lang, balik na agad sa normal lang mesa. Kamangha-mangha. Nandito lahat ng laro mo. Domino's Mastermind. Kunin mo ang gusto mong laro mula sa kahit anong gusto mo. At ayan na. Ang astig talaga. Gustong gusto ko tong antigong ito. Sobrang astig talaga. Gusto ko rin magkaroon ng ganito. Oh, ang dami niyan. Isa pang cabinet. Mas maliit kumpara sa nakita natin sa silid ng mga kabalyero, sa silid ng gintong mga kabalyero. Tawagin na lang natin yon ng ganun. Gusto ko ang detalye dito sa ibaba. Oh, maraming paikot-ikot. Talagang parang Portuguese na porselana. At pagkatapos, isang buong set ng iba't ibang mga eskudo mula sa iba't ibang pamilya sa buong Portugal. Braga sa tingin ko. Oh, may lungsod ang Braga. Lahat ng ito ay eskudo ng lungsod. Oo. Oo, nakikita ko. Valença, Braha, Poltolina, Lima, o lahat ng iba't ibang lungsod sa Portugal. Talagang astig ang mga eskudo na yan. At dito naman sa gitna, meron tayong magandang lugar na upuan na may mga Chesterfield na sopa. Meron bang nasa ilalim nito? Wala. Bakit ko pa tinitingnan? Dito rin umuupo ang pamilya, gabi-gabi. Maria, Pedra, na Tessa. Pedro. Pedra. Maria Pedra. Oo, gets ko. Shudik Fayate din talaga. Gustong gusto ko rin yon. Tama. Itong painting na ito ay sobrang kupas na rin. Oo, tama. Nagtataka ako kung may magagawa pa tayo. Oh, dalawang babae pala ang nandito. Wow. Napakahirap makita. Oo, ganito nga. Sige, halika dito. Oo. Kailangan naming ipakita ito. Sa tingin ko, tapat kong pinaniniwalaan na hindi ito isa sa mga kasal ni Maria. Iniisip mo ba yon o hindi? Sa tingin ko, ito talaga. Nakasulat dito, 19 na po. Hindi, isa ito sa mga kasal ni Maria. Ito ay larawan ng isang bot. Napakamisteryoso. Mga kakaibang larawan dito. Kasalan! Wala akong nakikilalang kahit sino sa mga taong nandito. Sa tingin ko. Mga bata. Oo nga. Tessa? Hindi, wala rin si Maria. Wala talaga akong ideya. Siguradong nasa loob ito ng bahay. Mukhang ito ang bahay. Talaga? Oo. Kilala mo ba yung painting o may naalala ka? Hindi ko kilala yung painting. Pareho ang architecture at kisame. Hindi ba yan yung painting na sinabi mong mayroon siyang pahinga? Na sinabi mong mukha siyang maharlika at medyo magkamukha sila. Pero mahalagang pintura yon. Siguro nasa likod bahay ito. Oo, sigurado ako isa ito sa mga collection ng isa sa mga tao niya na pumunta para pakasalan siya. Isa sa mga kliyente niya. Oo. Oo. Maaaring ganun nga. Kaya walang connection sa pamilya. Maganda pa rin makita ang gawa niya, siguro. Oo, sigurado. Passionate siya sa trabaho niya. Kaya Portuguese ang may mga kortinang ganito. Malaking sagisag ang nakalagay dito. Hinahati nito ang mga kwarto. Oo. Nung may palamuti ang kalasag mo, kabilang ka sa Maharlika. Corona, ang ibig mong sabihin. Corona? Oo. Talagang maharlika masasabi ko. Talaga. Ilang piraso na namang scones ulit. Ang ayos dito ay maganda. At dito naman, look, meron tayong napakagandang square piano mula nung ika-19 na siglo. E nanay sa mga ito ay ginawa bago pa naging karaniwan ng mga upright piano. Tingnan mo itong napakagandang pyesa. Ginawa ito ng maliliit na tagagawa ng Bruce at Pianoforte sa London. Sobrang wala sa tono. Oo, mas kaunti ang oktaba nito kumpara sa isang grand piano. Oo nga. Napakalit ng keyboard. Oh. Gusto ko pa rin ang piraso. Oo nga pala itong painting na to. Gusto ko ang itsura nito. Hinahanap ko ang ilaw para makita ko ito. Malaking tulong yan. Kita mo ang isang kwarto na parang mga magsasaka ang tao. Akala ko tulad ng mga negosyante, mga taong nagnenegosyo sa tavern. Pwede rin namang ganun. Sinusubukan naming alamin yon. Ito si Tessa. Mukhang ganito nga. Naniniwala akong ipininta ko ang larawang ito, diyan kung saan. Nakita ko kay Pedro. Kung saan mo sinabi na kamukha niya si Teresa. Sigurado akong ipininta ang larawang ito.
Kaya si Teresa o Tessa ang pangalawang pangalan niya. Ay, pasensya na. Teresa ang opisyal niyang pangalan at Tessa ang binigay ng nanay niya. Oo, tama. Oo. Kaya tatawagin ko na lang siyang Tessa. Lumipat siya noong 1992 sa Amerika noong siya ay mga 23 taong gulang. Nagpakasal siya sa isang lalaki roon matapos mag-aral sa universidad. Pagkatapos, tuwing taglamig, bumibisita sina Pedro at Maria sa Amerika sa kanilang anak na babae. Sobrang yaman nila kaya umalis na sila at hindi na rin nagtatrabaho si Maria sa bulwagan ng kasalan. Bumisita sila kay Tessa sa Estados Unidos. Ikukwento ko pa ng mas marami tungkol kay Tessa pagdating natin sa ibaba. Ngayon, nasa ibabang bahagi at huling bahagi na tayo ng zinahugis ng bahay. Ito ang mga bahagi ito ang bahay na maraming kwarto, kaya meron tayong may magagandang decoration sa pader kasama si Jesus at isang bata. Maganda ito gawa ng mga artist ang nag-uukit. Oh, grabe. Ang ganda ng side table na yan. May mga kakaibang ukit dito sa loob. Magandang piraso ito. Napakatibay nito. Oh, laktawan natin ang ibang kwarto dahil hindi naman laging interesante ang mga ito. Gusto kong ipakita sa iyo ang mga interesting na bagay dito. Tulad ng magandang display piece na parang altar. Bubuksan natin. Ayan. Magandang peraso ito. Akala ko dati relihiyosong cabinet ito pero display cabinet lang pala. So, ang ganda ng itsura at ng mga kasangkapan dito. Oh. Meron tayong silid tulugan dito. Tama. Isang double na silid tulugan sa totoo lang. Sa tingin ko, posibleng mga silid panauhin ito pero maari ring pag-ari ng may-ari ng bahay dahil sa misteryosong larawang nandoon. Oo, tulad ng misteryosong taong ito na natutulog sa dalawang kama ng sabay. Palagi siyang nasa gitna ng dalawang kama. Hindi siya anak ni na Pedro Maria dahil si Tessa lang ang anak nila. Siguradong sigurado kami dyan, 100%. Oo. Sino ba talaga ang lalaking ito? Ang gaganda ng kama, may scallop sa itaas, baka maganda pati ang ginintuan. At dito naman, meron tayong dating vanity. Dati may mangkok dito sa ilog, pero wala na ngayon. Nandito pa rin lahat ng personal nilang gamit. Pwede mong sabihin yung mga personal niyang gamit. Oh. Dito siguro siya nakatira. Alamin ang amoy niya. Aftershave o kung anuman. Oo, mabango siya. Medyo mahirap makita, pero sa ibaba, Nakita mo ba ang isang tao? oh, tao yan na naglalakad sa bahay. Maganda naman. Di pa tapos, pero maganda. Danan natin ito ng mabilis at si Luke. Gusto ko ito. Masaya rin ito. Mukha siyang relaxed. O biro lang yung lalaking yon. At dito, meron tayong isa pang kwarto. Talagang naniwala akong guest bedroom ito. Siguro yung isa hindi, pero ito siguradong guest bedroom kasi parang walang personal na gamit. Simple lang. Sige, tara. Tuloy na tayo. Oo, punta na tayo sa basement. Parang hari ang pakiramdam ko habang bumababa sa hagdan. Papalapit ako sa kurtina na may hawak na mga susi ng pamilya. Tingnan mo yon. Iba ba ito? O, yung isa may helmet ng kabalyero tapos ito may corona. Hindi. Ito. Ang ibig kong sabihin, yung isang kurtina. Oo, may corona rin yun. Pero iba yata yung crest o yung kalasag. Pero may corona nga. Mga susi ng pamilya. Ah, baka pareho lang din pala. Oo, baka nga marami silang crest. Posible. Gusto ko munang pumunta dito. Nandito na tayo sa basement. Ang sarap at malamig. Oh, ang ganda niyan. At napunta tayo dito sa parang kainan. Mukhang ito yung... Oo, bahagi rin to ng living space ng bahay. Nakatira sila sa itaas at dito sa ibaba. Siyempre, nung panahon na yon, mas marami pang tao ang nakatira sa bahay na ito bukod kina Tessa, Pedro at Maria. Oo. Sa palagay ko, mas marami talaga ang tao nun. Gusto ko rin ng cabinet na may kurtina sa likod. Siyempre, may naiwan pa ring mga libro ang pamilyang ito. Nakahanap kami ng maraming impormasyon na naikwento namin tungkol sa bahay na ito mula sa mga cabinet na ito. Mas mukhang mas malala ang kalagayan ng mga kwarto dito kaysa sa mga nasa itaas. Oo. Makikita mo ito mula sa panel. O hindi, makikita mo naman ng maayos ang painting sa camera. Oh, Ano ang talagang maganda? Sa personal, mas madilim talaga ang itsura nito. anong pagkatapos, nandito ang hapagkainan, ang dining table dito sa gitna na may vase at lahat ng gamit ay nandoon pa rin.
pamilya para maghapunan. Medyo interesado ako dito. Tessa? Siyempre, Tessa. Oo, Oh. Siyempre, Tessa. At malamang doon siya lumipat sa Estados Unidos. Mga ganong panahon yon. mga ganong edad, oo. Maganda ang paglalarawan natin ng isang bayan dito, lalo na sa Portugal. Isa pang kupas na painting, isang kahoy na panel. Mga bulaklak. Oh, nakita mo ba ito? Oo, nakita ko yung panghawak ng kortina sa ibabaw ng pinto. Matibay ulit ang kahoy na ginamit sa taas ng pinto. Oo, itong kwarto. Parang napunta tayo sa isang medieval na bulwagan or silid kainan. Tinanong mo rin kanina tungkol sa mga upuang iyon. At sa paligid ng mesa na ito ay naroon ang lahat ng mga upuang ito. At alam natin na ang pamilya ay daan-daang taon na ang tanda. Kaya maaring bahagi ng pamana ng pamilya ang mga upuang ito. Oh. Maaring naging impyerno o naging lugar ng mahalagang pagpupulong ng mga kabalyero at templar ang bulwagang ito noon. Baka may mga napakahalagang tao na nag-ambag noong panahon ng kolonyal ng Portugal at naglayag sa buong mundo ang umupo mismo sa lamesang ito dito. Kahit dito sa loob ng silid, andyan pa rin lahat ng upuang nakatayo. Medyo sensitibo rin ang mga parol. Oh, gusto ko to. Mukhang inayos na talaga to. Sa tingin ko, ni-restore na ang mga ito. Mukha talaga silang makasaysayan. Maganda rin ito. Oo, kitang-kita sa kwartong ito ang magagandang biga na sumusuporta sa estruktura. Oo, tiyak na sumailalim ang mga ito sa restoration, hindi pa ganun katagal. Mga ilang dekada pa lang ang nakalipas. Oh, uy. Oo. May larawan doon, oo. Tessa? Oo, sa tingin ko, oo. Nang ikinasal siya sa Dallas? Oo. Yeah, si Tessa ay meron na. Sa tingin ko, buhay pa siya. At noong 2005, ang kanyang ina, pagkatapos mamatay ni Pedro, kaya si Pedro ay namatay noong 2005, bas sa aming nalaman. At si Pedro at Maria sa tingin ko ayaw na talagang tumira dito. Noong 2005 lumipat siya para tumira kasama ang anak niyang babae sa Dallas, Texas. At sa hindi malamang dahilan, iniwan na lang niya ang lahat dito. Siguradong magkaiba ang mundo mula sa bahay na ito tapos biglang titira sa mas modernong Dallas, Texas. Oh, malalapad at malalaking kalsada. Kotse. Galing sa isang lugar tulad ng Portugal, lahat ay maliit at lahat ay makasaysayan at sinauna. Palagay ko tiyak na na-culture shock siya. Puno pa rin ng porselana ang kabinet. Wow. Nakatayo dito sa harap ko. Hindi ko pa nakita ang pakwan sa still life. Larawan ng pakwan. Ang weird talaga nito. Medyo kakaiba iyan. Madalas ako sa mga museo pero bago rin sa akin to. May babaeng ipinapakita sa pakwan dito. Gustong gusto ko yung fountain na yon at pati na rin. Ito ang imbakan. Ang mga scooter, lalo na ang Peugeot. Ang mga bisikleta, nandito pa rin ang lahat. Oh, may nahanap din kaming dokumento dito. Oh. Oh, ibablur naman namin ito. Para itong isang pagkakakilanlan na card para kay Maria. At nakasulat dito. Oh, parang identification lang ito sa tingin ko. Kasama rin ang mga lumang gamit sa trabaho. Ang araro nga ito. Oh, Nakatayo pa rin sila dito. ang astig nun. Sige, pero iyon lang muna para sa kwartong ito. May isa pang kwarto na nilaktawan natin sa sala. Kaya tara na doon ngayon. Nasa itaas ito. Hoy, 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 hoy. Gusto ko lang ipakita na dito na tayo sa sala. At yung mga taong mapanuri ay baka napansin na dito sa sulok ng kwarto ay may hagdanan. Oh, Understand magdadala sa iyo sa turing itinayo pa noong 15 siglo ng mga kabalyero na nanirahan dito para magbantay sa lambak. Hindi na talaga ito isang tour para sa pag-atake ngayon. Sa ngayon, ito na lang ang silid tulugan ni Maria at Pedro. At masasabi kong silid tulugan din ito para sa mga libro. Ang tanging ayaw ko lang ay sobrang init dito sa itaas. medyo mainit talaga. Hindi magandang ideya tapusin dito ang video. Pawis na pawis, lahat nagpapawis at umaalis. Oo, gusto ko itong kama na may sandalan dito at pati na rin ng isang
krus dito, relihiyosong krus. Oo, ang kwarto sa pangkalahatan. Ipapakita namin sa iyo. May ilang piraso ng muebles dito. Isang mesa para upuan. May mga upuan sa tabi nito. Ang lumang fireplace. Oh, ang cute ng higaan ng apoy na yan. Gusto ko ito. Sobrang nag-enjoy ako mag-explore. Ang kwento na nakuha natin dito ay talagang napakaganda. Sana bumalik ka, Tessa. Kung napanood mo ito, sana hindi ka magalit na na-video ko ang bahay. Sinasabi ko lang, bumalik ka at iligtas mo ang bahay ng magulang mo. Tutulungan pa kita kung gusto mo. Maraming salamat sa panonood nitong video. Salamat din, Luke, sa pagsama. Kita-kits ulit sa susunod na linggo para sa bagong episode. Paalam, iniligtas ni Tessa ang bahay.